For today's video ay nagluto po kami ng kakaibang prutas o yung tinatawag na miracle fruit or yung calabash. Medyo nakakabano lang po itong lutuin dahil pagka nainitan na siya ay nagiging itim po yung kulay niya. Dahil wala nga po kaming ganito sa bakuran ay humingi na nga lang po kami sa mayroong tanim. Kakawitin ko na nga lang po at si Papa saka itong mga kaklase ng kapatid ko ang sasambot. Sasambutin ko. Ayan at tinry ko na nga pong kawitin at nung malaglag na nga po ay ayun ni isa ay walang nakasambot. Sinubukan ko po ulit kumawit ng isa pa at tinan nyo naman po itong tatlo talagang ready na sa pagsalo. Sasambutin ko. Sasambutin ko. Marami naman pong mababalaang at abot na abot laang po ng kamay. Kaya lang ay gusto lang po talaga namin pahirapan yung mga sarili namin. Opo. Bali 3 piraso po yung kinuha namin. Kumuha na nga rin po si Papa dyan ng pananim tapos ay umuwi na rin po kami. Mabilis lang din po kaming nakauwi dahil malapit lang din naman po yung pinagkuhaan namin ito. At agad na nga pong pinagbabaak ni Papa itong mga miracle fruit o calabash. Hindi po calabasha ha, iba po yun. Ayan, ganyan po ang itsura ng loob niyaan. Kulay puti na medyo mabuto. Kailangan nga lang po talagang gumamit ng itak dahil napakatigas po ng balat nito. Pagkatapos nga pong baakin ni Papa ay kinayod ko na rin po kaagad gamit ang sandok. Bali 1 piraso po muna o yung isang buo ang susubukan naming lutuin para mabilis lang. Itatabi lang po muna namin yung iba at bukas na lang po namin lulutuin. Isinalang ko na nga po agad itong calabash. Bali yaan po ay laman ng isang buo, ganyan po siya karami. Marami na rin po akong napapanood sa Facebook na nagluluto ng ganito. Kaya naengganyo din po ako lalo na nung nakita ko na nagkukulay itim po pala ito pagka naluluto na. Habang iniintay ko nga pong maluto ang calabash ay nagmerenda po muna ako din sa labas. Ayan, biskwit with kape na may gatas. At mahigit 4:00 na po nung time na ito. Maya-maya po ay naluto na nga rin kaya inahon na ni Papa. Bale 40 minutes ko nga po pala ang niluto at nang lumamig na ay piniga ko na rin po kaagad gamit ang panyo. Kami lang naman po ang iinom niyaan kaya no problem kahit kamayin ko. Mahirap naman po pagka pinaa ko ay Medyo mahirap nga rin po palang magpiga nito lalo pagka hindi maganda yung tela na gagamitin. Tinesting ko nga rin po palang gumamit ng ibang tela at habang nagpipiga po ako ay kinakagat na nga po ako ng lamok. Kaya naman na rin si Papa ito the rescue na nga po sa paghampas. Maya-maya ay ganito na nga po karami yung napiga ko. Kumulay na nga rin po sa kuko ko yung katas nitong calabash. Kaya wag niyo po akong i-bash. Yan ay calabash. Sinalin ko na nga po muna sa pitchel. Medyo konti nga lang po yung napiga kong katas ng calabash dahil sa dami ng lamok ay minadali ko na nga lang po ang pagpipiga. At eto na nga po at titikman na natin. Malalaman ko na po ngayon kung ano bang lasa ng juice ng miracle fruit. Ayan, nagsali na po ako sa baso na may yelo. Medyo kinakabahan po ako dyan na tikman dahil baka hindi ko magustuhan. Matamis na may konting pait. So okay naman po yung lasa niya dahil yung pait niya hindi sobrang tapang. Bali magkasamang tamis at konting pait yung lasa niya. Si Papa naman po ngayon ang titikim. Parang tuba. At kinabukasan nga po ay niluto na ni Papa yung natirang calabash. At sayang naman po kung mapapatapon lang. Lalo't maganda naman daw po ang epekto sa kanya. Nakadumi raw po siya ng maayos kinabukasan. Sabi ko nga po ay hinay-hinay lang ang pag-inom ng calabash at baka naman siya ay malasing. Siya hanggang dito na lang po muna mga kaprabins. Salamat sa panonood.